Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat na Erlinda Villegas, Christine de la Cruz, Regacho family, Panlaki family, Dorado family, Wilma Domingo, Lydia Cascasan and family, Gilette Yupanco, Cervantes family, Cecil and Nicolas Rigodon Jr. and family. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Rowena Luna, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Recla, Jasmine Sebelia Lim, Catalina Alba, Mardi Agdarap, Raquel Ricablanca, Leia Rose, Eduardo Salido, Ramon Aneles Lim, Raquel Crame, Emmanuel Bueno, Jose Ferro, Emmaline Tamayo, Romeo Regacho Jr., Betty Ong, Feli and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Armelo Gabriel, Tedenil Baguio, Renato de Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modesto Bilbaeno, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Emelia Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Paranas Sr., Eligio, Estelita, Ruth, Charles T., Mila, Benigno, Nathaniel Paulo, Aljon, Gerald James Raon family, Balieser family, Erlinda Liwag, Alejandro Herrera, Emma Alising, Josephine Legaspi, Efren Alcober, Jaime Godito, Daniele Canuelas, Josephine de Guzman at Marcelino Basco. Natatanging kahilingan nila Francis and Philip Molina, Ronald Salamat, Gilette Yupanco, Lydia Cascasan, Cecil Rigodon, Maria Therese Dizon, Rosalina Aguirre, Felisa Casamayor, JC Salonga at Rowena Luna. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo Angelina Pineda, Jubencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Luis Tros Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Leticia Lopez, Ruel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Jose Geron, Wilfredo and Heidi Mariano, Virginia Marcelo, Luis Pedriño, Alfredo Lim, Lerida Magsaysay, Remy Hernandez, Victor and Carlito Lopez, Manuel, Monsignor Jamie Garcia PC, Bishop Cirilo Armario Jr., Gary, Norma Indaya, Michael Rabino, Rinaldo and Rogelio Ricafrente, Rosalie Ernesto Banting, Hinara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina Aragosa, Joel Bantaran, Erwin Vismanos, Robert Milagros, Rodolfo, Arnold Santos, Vicente, Salvador Algacer, Romulo Alberto, Martina and Ronald Herrera, Virginia Morente, Mirna, Marlita San Pascual, Resme Robles, Cynthia Aranas, Victoria, Rodolfo, Mario Labasog, Leonarda at Prudencio, at ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating simbahan. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang na Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawas sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa ping sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin. Nang ngalan niya ay ating sambitin, paano hindi tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Ireneo, isang obispo at martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay
na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas mo sa obispong si San Ireneo ang pagpapatatag sa katotohanan ng iyong itinuturo at sa masayang pagkakasundo ng iyong simbahan. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na kaming dinudulutan mo ng pagbabago. Bunga ng pananalig at pag-ibig ay maging laging masigasig sa pagpapaunlad ng pagkakaisa at pagkakasundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Nang ikasampung araw ng ikasampung buwan, ng ikasyam na taon, ng paghahari ni Sidikiyas, tinipon ni Nabucodonosor ang buo niyang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at pinaligiran ang mga bantayan. Ang pagkakubkob nila ay tumagal nang may 2 taon, ng ikasyam na araw, ng ika-4 na buwan, ng pagkakubkob sa Jerusalem. Umabot na sa sukdulan ang tagutom sa buong lungsod. Noon nabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Sidikiyas, kinagabihan ay tumakas siya patungong Araba, kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan ng 2 pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay naliligid ng mga Kaldiyo. Tinugis sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho. Kaya nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga tauhan. Nabihag si Sidikiyas at iniharap sa hari ng Babylonia na nasa Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Sidikiyas ang mga anak nito, dinukit ang mga mata at gapos ng tanikalang dinala sa Babylonia. Nang ika-7 araw, ng ika-5 buwan, ng ika-19 na taon, ng paghahari ni Nabucodonosor, pinasok ni Nabuzaradan ang Jerusalem, kapitan ng kanyang mga tanod. Sinunog niya ang templo, ang palasyo, at ang lahat ng bagay doon. Wala siyang itinira. Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nabuzaradan. Dinala niyang bihag ang tinitira pang Israelita, pati ang mga sumuko sa hari ng Babylonia. Ang iniwan lamang niya roon ay ang ilang mahihirap upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga ubasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Kung ika'y aking limutin, wala na kong aawitin. Ay pong lahat. Kung ika'y aking limutin, wala na kong aawitin. Sa pangpang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangi sa tuwina. Ang iniwan naming Siyon ay aming maalala, kasanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila. Isinabit namin doon, yaong dala naming lira, tugon. Kung ika'y aking limutin, wala na kong aawitin. Sa amin ay inuutos na sa amin ay lumupig, na aliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa niyong nais nilang awit, tugon. Kung ika'y aking limutin, wala na kong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon?
samantalang bihag kaming ng ibang bayan noon. Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Tugon. Kung ika'y aking limutin, wala na kong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang londong sasapitin. Sa isip ko'y alaala kay ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Tugon. Kung ika'y aking limutin, wala na kong aawitin. Tumayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ng Diyos, hallelujah. Purihin ng Diyos, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Inipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay na wala ang kanyang ketong, huwag mo itong sasabihin kanino man, bilin ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-12 linggo ng karaniwang panahon at atin pong ginugunita ang kapisahan ni San Ireneo, isang naging obispo ng ating simbahan at naging martir dahil sa pananampalataya, pagsunod sa mga kautusan ng ating Panginoon. Sa kwento natin sa araw na ito ay merong isang ketongin na lumapit, lumuhod sa harapan ni Jesus at nakiusap. Ang pakikiusap o paglapit natin sa Diyos ay isang uri o pamamaraan ng atin pong pagdarasal. Darasal tayo, ang atin pong pag-uugali o ang ating pagkilos ay nangangailangan ng iba yung pagpapakumbaba, nangangailangan ng isang pagkilos na kumikilala sa kung sino ang atin pong nilalapitan. Kung tutuusin, bawal po itong ginawa ng ketongin at bawal din yung ginawa na pagkilos ni Jesus. Kasi ang isang ketongin ay tinuturing na marumi. Sino man ang humawak sa isang ketongin, ituturing din na marumi. So nagkakaroon ng moment ng quarantine na tinatawag. No? Familiar naman tayo dito sa salitang quarantine at kung ano ang ginagawa nung maranasan natin ng COVID na sa rin namang nakakahawa no, na sakit. Pero dito po, dahil nga sa, kumbaga, desperado na itong ketongin kasi wala po talagang gamot, wala nang iba makakatulong, at sa kanyang pagiging desperado ay naglakas loob na lumapit kay Jesus. Hindi naman niya hinawakan, pero lumapit at lumuhod. At itong si Jesus, sa kanya pong
pagiging mahabagin ay hinipo o hinawakan itong ketongin at simple lang ang sinabi o sagot doon sa pakiusap nung ketongin, kung ibig po ninyo. At sinabi ni Jesus, ibig ko, gumaling ka. At doon, gumaling na yung ketongin. Pag nilayan po natin, no, itong mga tagpong ito, mga pagkilos na ito. Kapag lumalapit ba tayo sa Diyos, kapag nagdarasal ba tayo sa Diyos, ano ba yung ating pagkilos? Yung bang pag lumapit tayo, kasi minsan mayroon tayong attitude no, na parang karapatan natin, yung dinidemand natin sa Diyos. Na hindi na tayo basta makikiusap, kundi lumalapit tayo na para bang may utang na loob ang Diyos sa atin, kaya dapat niya itong ipagkaloob sa atin. Kaya nga sabi, kung ibig po ninyo. So, kung pwedeng ibig, pwedeng ibigay, pwedeng hindi. Pero nandoon yung pagpapakumbaba, kung ibig po ninyo. At hindi naman mahirap, no? Kung sa kwentong ito, hindi mahirap lumapit sa Diyos. Hindi rin naman mahirap na makiusap sa Diyos. Kaya ngayon sinasabi din minsan ni Jesus, no, na sinabi niya, kung kayo'y mananalangin, wag na kayong gagamit ng kung ano-ano mga maraming salita. Ito lang, ganitong, kung ibig po ninyo, pagalingin niyo po ako. Pero kailangan bukas ang iyong kalooban na po pwede kang pagalingin, po pwedeng hindi. Yun nga lang po, gaya ng nasabi ko, no, pag lumalapit tayo, gusto natin talagang dapat ibigay ng Diyos ang ating kahilingan. Ano mangyayari sa atin yan? Pero maganda rin na kung gusto ng Diyos, gumaling ka, gagaling ka. Pero kailangan mo rin makita, meron ka bang effort na ginawa? Kasi malaking effort yung lumapit ang ketongin sa gitna ng napakaraming taong sumusunod sa kanya. Very risky yung kanyang ginawa. Pero di ba, kapag may gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Kapag gusto, wala ka ng ibang sasabihin pa. Simple lang. Pero kapag ayaw, ang dami nating binabanggit na tao, binabanggit na karanasan. Kung gusto mong gumaling, lumapit ka sa Diyos. Pero sa paglapit mo sa Diyos, dapat bukas ang iyong isipan. Sa kagustuhan ng Diyos, gagaling ka. Sa kagustuhan din ng Diyos, hindi ka pa gagaling. Pero hindi tayo pwedeng mabuhay no, sa kalungkutan. Hindi rin tayo pwedeng mabuhay sa paninisi na pinaparusahan ako ng Diyos. Kasi kung tutuusin, kung sumunod lang talaga tayo sa utos ng Diyos, kung sumusunod lang tayo sa Diyos, hindi tayo mapapahamak. Yan sa unang pagbasa, sa ikalawang aklat ng mga hari, ito yung nagiging consequences. No? Dahil sa katigasan ng ulo ng mga hari na ang pumipili din naman sa umpisa ang Panginoon, no, pumipili na magiging hari, nagtatalaga na magiging hari, kaya lang kalaunan, yung mga haring ito ay naiimpluwensyahan ng ibang mga panunulsol, no, sumusunod sa mga sinasabi ng iba na sumamba sa Diyos-Diyosan, nagiging matigas ang ulo. Pag nasasakop na ng ibang hari, tumatawag na sa Diyos, ang mamakaawa. Kapag natulungan na, bumabalik ulit sa katigasan ng ulo. So, sino ba talaga ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Kung bakit tayo nasa isang sitwasyon na hindi maganda? Balikan natin ulit, no? Balikan natin ano ang mga pagsuway na ginagawa natin na dapat natin talagang hindi ginagawa. Alaga at pinapaalala sa atin ni Jesus
Iyong pagtalima at pagsunod sa kanyang kautusan, yan po ang magdiligtas sa atin. Amen? Tulad ng ketongin sa Ebanghelyo na humihingi ng saklolo para gumaling, lumapit tayo ngayon ng may pananalig sa ating Amang nasa langit upang bigyan pansin niya ang ating mga panalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang simbahan, naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga isinasantabi at nakakaligtaan ng lipunan. Nalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga nagsasaliksik sa paggagamot, naway gabayan ng Panginoon upang makatuklas sila ng angkop na gamot sa mga sakit na hindi pa nalulunasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang ating komunidad, naway tumulong ng may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga may sakit, mga nagdarahok, at mga nalulumbay, naway tumanggap ng pag-alalay mula sa kanilang mga kapatid na Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga yumaong nananalig kay Kristo, naway tanggapin sa paghahari ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyo nawang ikarangal ang paghahaing ito, ngayong ipinagdiriwang ang pagsilang sa langit ni San Ireneo. Dulutan nawa kami nito ng pag-ibig sa katotohanan upang mapanghawakan naming buong buo ang pananalig ng simbahan at mapanindigan namin ang kaisahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Ireneo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan
ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Ireneo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ipagkaloob mong madagdagan ang aming pananalig na taglay upang ang nagtampok sa obispong si San Ireneo hanggang kamatayan ay aming totohanang masundan sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Walang sinumanang namubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling.